The Bible, Romans chapter 8. Buksan po natin yung Biblia, mga taga-Roma, Kapitulo 8. Romans chapter 8, verses 14 to 17. Verse 14 po hanggang 17. With Brother Ian, we're gonna read alternately. Babasahin ko po yung verse 14, kayo po sa verse 15. Verse 14 po, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Verse 16, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. And verse 39. At verse 39 po, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alin pa mang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Every Sunday, we have been studying the book of Romans. Kada linggo po, patuloy po natin pinag-aaralan yung aklat ng mga taga-Roma. Book of Romans is talking about how to be saved and how to live for God. Yung aklat po ng mga taga-Roma, tumutukoy po ito kung paano po maligtas at kung paano mamuhay para sa Diyos. So from chapter 1 to 5 is like a Bible seminar. Yung chapter 1 to 5 po, gaya po ito ng Bible seminar. And from chapter 6 to 14 is talking about the Christian living seminar. At yung chapter 6 hanggang 14 naman po, tumutukoy po ito sa Christian Living Seminar. Chapter 16. Chapter 6 hanggang 16, tumutukoy naman po ito sa Christian Living Seminar. So, chapter 1 is tells us that all Gentiles are sinners. Sa chapter 1 po, tumutukoy ito na lahat po ng hintil ay makasalanan. Chapter 2, and even the Israel people are sinners. At sa chapter 2 naman po, maski po yung mga Israelita ay makasalanan. And chapter 3, that's why all people are sinners. At sa chapter 3 naman po, kaya nga po lahat ng tao ay makasalanan. So only by the faith we can get salvation. At sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya tayo maliligtas. And chapter 4 is talking about the examples. Sa chapter 4 naman po, tumutukoy naman po ito sa mga halimbawa. So Abraham and David also become righteous because of the faith. Si Abraham at si David po, naging ganap po sila sa pamamagitan po ng pananampalataya. Not because of their own works. Hindi dahil sa sarili po nilang mga gawa. And chapter 5 is talking about the blessing as a saved people. Sa chapter 5 naman po, tumutukoy ito sa pagpapala bilang ligtas na tao. And through the one man, all people became sinners. And through the one man, all people can get salvation. Nasa pamamagitan po ng isang tao, lahat ng tao ay naging makasalanan. At sa pamamagitan din ng isang tao, lahat ng tao ay maliligtas. Then from chapter 6, is talking about our Christian life. At sa chapter 6 naman po, tumutukoy na po ito sa ating buhay Kristiyano. So if all our sins are already forgiven, is it free to commit a sin? Kung lahat po ng kasalanan natin ay napatawad na, okay lang ba na patuloy tayong gumawa ng kasalanan? Chapter 6 says, certainly not. Sabi po ng chapter 6, wag nawang mangyari. Because of the grace of God, we are forgiven. Dahil po sa biyaya ng Diyos, tayo po inaligtas. Then how can we enjoy the sin again? Ngayon, paano po tayo magpapatuloy pa sa pagkakasala? Then how can we overcome our sinful nature? Gayon din, paano po ba natin mapagtatagumpayan yung ating likas na pagkamakasalanan? How can we live according to the will of God? Paano tayo makakapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Chapter 7, even though we try, we can't by our own strength. Sa chapter 7 po, tumutukoy ito na hindi po, kahit subukin natin, hindi po natin yun magagawa sa pamamagitan ng sarili nating mga kalakasan. Chapter 8, that's why we need the spiritual strength which God provides us. Kaya nga po sa chapter 8, tinutukoy ito na kailangan natin yung spiritual na kalakasan na ibinibigay po ng Diyos sa atin. So without the help of God, we cannot live according to the will of God. Kung wala po yung tulong ng Diyos, hindi po tayo makapamumuhay ayon po sa kalooban ng Diyos. Then where is Jesus who always feed us the spiritual strength? Ngayon, nasan ba si Jesus na binibigay sa atin yung mga pagkain na spiritual? Chapter 8 says, Jesus
that strength is in Jesus and Jesus is in the church. Sabi po sa chapter 8 na yung kalakasan ay naka Jesus at si Jesus po ay nasa church. That's why when we abide in the church, we can receive that power and we can live according to the will of God. Kaya nga kung mananatili tayo po sa church, maaari po natin matanggap yung ganun pong kalakasan at makakapamuhay po tayo ayon sa kalooban ng So in Diyos. order to provide this spiritual strength, God give us the Holy Spirit in us. At para po maibigay po sa atin ng Diyos yung spiritual na kalakasan na to, binigyan po tayo ng Diyos ng banal na spirito. And this Holy Spirit is the spirit of adoption. At yung banal na spirito po na to, ito po yung spirito ng pagkupkup. That's why when we get salvation and receive this Holy Spirit, we become the children of God. Kaya nga po nung tayo po naligtas at natanggap yung banal na spirito na to, tayo po naging anak ng Diyos. And as a children of God, we have to join the suffering with God. At bilang mga anak ng Diyos, dapat po tayo makibahagi sa kahirapan ng Diyos. And there are many sufferings as a Christian. At napakarami pong kahirapan bilang mga Kristiyano. But God is with us. That's why we can overcome. Ngunit dahil kasama natin ng Diyos, mapagtatagumpayan natin yung mga yon. And Holy Spirit helps us, and because of the love of God, we can overcome. Yung Holy Spirit po, tutulungan niya tayo at sa pamagitan po ng pag-ibig ng Diyos, tayo po ay magtatagumpay. This is what Romans chapter 8 says. Ito po yung sinasabi ng mga taga-Roma, Kapitulo 8. So we're gonna study it one by one. Pag-aaralan po natin ito isa-isa. The verse 14, chapter 8, verse 14. Chapter 8 po, verse 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. When we get salvation, Holy Spirit dwells in us. Nung tayo po'y naligtas, natili na po sa atin yung banal na Espiritu. Somebody says, Pastor, I cannot see it. Sinasabi ng iba, Pastor, hindi ko naman po makita. I cannot feel it. Hindi ko naman po nararamdaman. But if you really get salvation, you can see that. Ngunit kung tunay na naligtas ka, makikita mo po yun. You can realize there is something else in your heart. Mauunawaan mo na merong kung ano man sa iyong puso. So even though if you don't live according to the will of God, you feel guilty and you feel sorry to Jesus. Kung hindi ka mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ikaw ay magigilty at hihingi ka ng tawad kay Jesus. And as the verse 14 says, since we get salvation, Holy Spirit always lead us to live according to the will of God. At ayon po sa verse 14, nung tayo po'y naligtas, yung Holy Spirit na po, yung pumapatnubay sa atin. Because we become the children of God. Dahil tayo po'y mga naging anak na ng Diyos. The verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng spirito ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng spirito ng pagkukupkup na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Before getting salvation, we had only the spirit of the bondage. Bago po tayo maligtas, meron lamang po tayong espiritu ng pagkaalipin. We are the slave of Satan. Tayo po ay alipin ni Satanas. We are the slave of sin. Tayo ay alipin ng kasalanan. So, when we obey, if we serve the Lord, we always serve the Lord because we are afraid to go to hell. Kaya nga po, nung di pa tayo ligtas, kapag pinaglilingkuran natin yung Diyos, pinaglilingkuran natin siya dahil natatakot tayo mapunta sa impyerno. Before getting salvation, we always think, if I live according to the will of God, maybe I can go to heaven. We can go to heaven. Bago po tayo maligtas, iniisip natin na siguro kung paglilingkuran ko yung Diyos, maaari ako makapunta sa langit. Otherwise, I'll go to hell. Kung hindi man, sa impyerno ako. So, the motive to live for God is fear. Kaya yung motibasyon po nila para po mamuhay para sa Diyos ay yung takot. The servant always fearful to be fired. Yung alipin po, lagi po siyang takot na mapatalsik. That's why he worked hard. Kaya nga nagsisikap siyang magtrabaho. But when we get salvation, our motivation is totally changed. Ngunit nung tayo po'y naligtas, yung atin pong kalakasan ay nabago na. The Bible says we receive the spirit of adoption. That's why we can call God Abba Father. Sabi po ng Biblia, tayo po'y nakatanggap ng espiritu ng pagkukupkup, kaya nga tayo tumatawag sa Diyos, Aba, Ama. Abba means it's like a daddy. Yung Aba, tumutukoy po ito sa Daddy. So what's the more familiar or friendly expression? Daddy or in Tagalog, is it there? Tatay. Tatay only? Papa. Papa? Papa or tatay? Which one is more friendly? Ano po yung mas magandang banggitin? Daddy o yung Papa? Papa, Papa, Papa! Pagod ako! Papa!
We can cry. Pwede tayong umiyak. So we can call our God Abba Father. Maaari po nating tawagin yung ating Diyos na Ama, Aba. So now, as a son of God, we are not afraid to be kicked out from the house of God. Kaya nga po, bilang mga anak ng Diyos, hindi na po tayo natatakot na mapatalsik sa bahay ng Diyos. We are willing to live for God, not because we are afraid to go to hell, but because we love God. Handa po tayo mamuhay ayon po sa kalooban ng Diyos, hindi dahil takot tayo na mapunta sa impyerno, kundi dahil mahal natin yung Diyos. Jesus already took away all our sins. Kinuha na po ni Jesus lahat ng ating kasalanan. Jesus paid the penalty of our past, present, the future sins. Binayaran po ni Jesus yung kabayaran ng kasalanan natin nung past, present, at yung kasalanan natin sa And hinaharap. because of His love, we are forgiven and we can go to heaven now. At dahil sa kanyang pag-ibig, tayo po ay napatawad at makakapunta na sa langit. Not we love God first, but He loves us first. Hindi dahil sa inibig natin yung Diyos, kundi siya yung umibig sa atin ng una. That's why we also love God. Kaya nga po, mahal din natin yung Diyos. That's why we are willing to live for God. Kaya nga po, handa tayo mamuhay para sa Diyos. So I have a question. Usually, here are the servant and son. Usually, who work harder? Meron po akong tanong. Meron po ditong anak at meron pong alipin. Sino po yung higit na kumikilos o nagtatrabaho ng mas mahusay? Huh? Usually, Yung madalas po. servant, right? Yung alipin po. Yes, servant always work hard. Yung alipin po, lagi po siyang masipag na nagtatrabaho. But the son woke up very late. Ngunit yung anak po, gumigising ng late na. He wake up in the lunchtime, and Gumigising, Daddy, gutom na ako. gumigising siya na tanghali, tapos sinasabi niya, Daddy, gutom na ako. Lunch. Pagkain. And he complained about the side dish. I want the meat. At nagreklamo pa siya sa ulam. Gusto ko ng karne. But the servant never complained. Ngunit yung alipin, hindi po siya From the nagreklamo. morning to evenings, the servant worked so hard. Mula umaga hanggang gabi, yung alipin nagtatrabaho. But when they work for the father, the motivation is totally different. At kapag nagtatrabaho sila para dun sa ama, yung kanila pong kalakasan ay magkaiba. The servant always work hard because he's afraid. Yung alipin po, lagi po siya nagsisikap magtrabaho dahil takot po siya. But if the son worked for the father, he worked because he loves the father. Ngunit kung yung anak, nagtrabaho siya para sa tatay, siya po yung nagtatrabaho dahil mahal niya po yung tatay niya. So when the emergency comes, when it is the emergent, we can see their motivation. Kapag ito po'y kailangan na, makikita po natin yung kanilang kalakasan. The father says to the servant, we are bankrupt. We cannot give you the salary. Sinasabi ng tatay sa alipin, nalugi na tayo, hindi ka na mabibigyan ng sahod. Then what will the servant do? Ngayon, ano po yung gagawin ng alipin? Bye-bye. I cannot work for you anymore. Bye-bye, hindi na ako makakapagtrabaho pa sa inyo. I'm gonna find another boss to earn the salary. Maghahanap na ako ng panibagong boss para kumita. But when the father shared the financial difficulties, the son really worried and he says, how can I help you? Ngunit kapag yung tatay naman po nagbahagi ng kanyang problema sa pera, yung anak po niya ay mag-aalala, paano kita matutulungan? So, who worried about the church and the work of God? Kaya sino po ba yung nag-aalala tungkol po sa church at sa gawain ng Diyos? The born-again Christian. Yung mga born-again Christian. And who worried the lost souls? At sino po yung nag-aalala sa mga ligaw na kaluluwa? Born-again Christian. Mga born-again Christian. So, sir, the people who have only the spirit of the bondage, never worried, never willing to live for God. Kaya yung mga taong nakatanggap ng espiritu ng pagkaalipin ay hindi nag-aalala o hindi po namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. The saved people, the children of God, are willing to sacrifice for the Lord. Yung mga ligtas na tao, yung mga anak ng Diyos, sila po yung handang isakripisyo yung kanilang buhay para sa Panginoon. Sometimes I got surprised Minsan nagugulat po ako. because one brother and sister
really wants to evangelize their family in the province, Dahil meron po isang brother, isang sister, gusto po talaga nilang i-evangelize yung kanilang pamilya sa probinsya. when they went to the province, many brothers and sisters spend their money and join. Kapag pupunta po sila sa kanilang mga probinsya, maraming brothers and sisters yung gumagastos ng kanilang sariling pera at nakikibahagi. They are not their family. Hindi naman sila kapamilya. It's not their province. Hindi nila yun probinsya. But they are willing to join. Ngunit handa silang makibahagi. And they are willing to sacrifice At handa silang magsakripisyo. their time and money and their life. Yung kanilang oras, yung kanilang pera, ganun din yung kanilang buhay. Who can do this? Sino yung makakagawa nito? We have a tteokbokki team. Meron tayong tteokbokki team. Every Saturday, every Friday night, the brothers and sisters went to the market and prepared the tteokbokki and food. Kada gabi ng Biyernes, yung mga brothers and sisters po namamalengke at inahanda yung pagkain ng tteokbokki. And on Saturday, they sell. At sa Sabado naman po, binibenta nila to. But they don't receive even one single peso. Ngunit wala po sila natatanggap kahit magkano. If they are hungry and wants to eat the tteokbokki, they buy. Kapag nagugutom na sila at gusto nilang kainin yung tteokbokki, binibili nila to. I cook, I can eat. They don't say that. Hindi nila sinasabi na ako naman nagluto nito, pwede ko tong kainin. So, who can sacrifice like this? Sino po yung makakapagsakripisyo gaya nito? That's why the tteokbokki team prepared the 200 members budget for summer retreat. Kaya nga po yung tteokbokki team po, nakapaganda po sila ng 200 member po na budget para po sa summer retreat. I heard that when they sell in the market, other people ask it, how much do you receive? Narinig ko po na kapag nagbebenta po sila, sinasabi ng ibang tao na, magkano yung kinikita nyo? Because so many volunteers are selling that. So, how much do you receive? Dahil marami po yung nagbo-volunteer na nagbebenta, kaya tinatanong, magkano yung kinikita nyo? Oh, we don't receive even one single peso. It's free. We are volunteers. Sinasabi nila na wala kaming kinikita dito. Kami ay mga volunteer lang. The unsaved people cannot understand the sacrifice of saved people. Yung mga hindi ligtas na tao, hindi nila mauunawaan yung mga sakripisyo ng mga ligtas na tao. Even though we spend our money and time, we are willing to sacrifice more for the Lord because we love God. Kahit gamitin po natin yung ating pera at yung oras, tayo po'y handa at bukas na puso na magsasakripisyo para sa Panginoon dahil mahal natin yung Diyos. So since we get salvation, since we become the children of God, we are willing to join the suffering with God. Kaya simula po nung naligtas tayo, simula nung tayo po'y naging anak ng Diyos, tayo po'y handa na magsakripisyo at makibahagi sa kahirapan ng Diyos. Verse 17, Verse 17 po. the Romans chapter 8, verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatiin naman kasama niya. We are willing to suffer with Jesus. Tayo po'y handang magtiis para kay Kristo, Then we may also be glorified together. upang tayo'y luwalhatiin naman kasama niya. So, the order is important. At kaya nga po yung pagkaka-order po nito Which ay one is mahalaga. first? Ano po yung una? Glory first or suffering first? Yung kaluwalhatian po ba o yung kahirapan? Suffering first. Kahirapan Suffering po. muna. And glory later. Kahirapan po muna at kaluwalhatian mamaya. This is the way of God. Ito po yung paraan ng Diyos. When Jesus came to this world as a first coming, He came to suffer for us. Nung dumating po si Jesucristo dito sa mundo bilang unang pagdating niya, pumunta po siya dito para po maghirap. But the Israel people didn't understand. They only expect God, the Messiah, who will come as a King of Kings. Ngunit yung mga Israelita po, hindi po ito maintindihan. Kanila pong ay na-expect yung Messiah na darating bilang hari. That's why when Jesus died, all the disciples were so disappointed and depressed. Kaya nga nung namatay si Jesus, yung lahat ng mga alagad niya ay na-disappoint. And Jesus appeared with the two disciples. At nagpakita po si Jesus sa dalawa po niyang alagad. And Jesus said, "Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into His glory?" Sinabi ni Jesus na hindi ba na darating ang Kristo na bilang para magdusa at pagkatapos ay papasok sa kanyang kaluwalhatian? So as He said, He suffered first. At kaya gaya ng sinabi niya, siya po'y nagdusa muna. And later, He will come.
as a King of Kings. At pagkatapos, darating ulit siya bilang hari ng mga hari. So First Peter, let's look at please bookmark in the Romans chapter 8 and let's look at the First Peter chapter 1. Lagyan po natin ng tanda sa Roma Kapitulo 8. Tignan po natin sa unang Pedro, Kapitulo 1, First Peter chapter 1 verse 11. versikulo 11 po. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhati ang susunod sa mga ito. Beforehand, the sufferings of Christ, suffering first, and the glories that would follow. The last part. Nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhati ang susunod sa mga ito. So Jesus suffered first, and then He received the glory. Kaya nga po, nagdusa muna si Jesus at pagkatapos siya nakatanggap ng kaluwalhatian. He was born in the manger, Siya po'y ipinanganak sa isang sabsaban and He suffered all the insult, at nakatanggap po siya ng maraming pag-iinsulto. and He died on the cross. At namatay po siya sa cross. But now He will come as a King of Kings with His glory. Ngunit ngayon, babalik po siya bilang hari ng hari kasama ang kanyang kaluwalhatian. So even when the God created the heavens and the earth, the evening first, and then the morning. Maski po nung ginawa po ng Diyos yung langit at lupa, yung gabi po muna bago po yung umaga. That's why when we count the one day, we count from the midnight, right? Kaya nga po kapag binibilang natin yung isang araw, binibilang po natin ito sa madaling araw. It sounds like evening first. Ito'y gaya ng The morning first. gaya po ito ng umaga muna. But in Israel, when they count the one day, they count from the 6 p.m. Ngunit sa Israel po, kapag po binibilang nila yung isang araw, binibilang po nila ito nung ika-6 ng hapon. So evening first, Gabi po muna. and then morning. Pagkatapos ay umaga. So it means in our life, in our Christian life, suffering first. Ibig sabihin po nito, sa ating buhay Kristiyano, yung kahirapan po muna. And then we will receive the glory. Pagkatapos, tayo po'y tatanggap ng kaluwalhatian. That's why in Romans chapter 8, if you are children of God, you have to join the suffering with God. Kaya tumutukoy po sa Roma Kapitulo 8 na sinasabi, kung tunay na anak ka ng Diyos, dapat makibahagi ka sa kahirapan niya. And later, you will receive the eternal glory. At pagkatapos nito, kayo makakatanggap ng walang hanggang kaluwalhatian. So God promised the eternal reward. Ipinangako po sa atin ng Diyos yung walang hanggang gantimpala. So our life will be totally changed when we stand before God. Kaya yung buhay po natin ay labis na mababago kapag gumarap na po tayo sa Diyos. So don't judge your life in this world. Kaya wag niyo pong hatulan yung inyong buhay dito po sa mundo. You know the life changing, the reverse. Alam niyo po ba yung nababagong buhay? In one village, in this village, the numbers are living. Yung dito po sa syudad na to, yung mga bilang po ay nakatira. The village of numbers. Ito po yung syudad ng mga bilang. So in this village, the bigger number and the small number serve the bigger number. Dito po sa lugar na ito, yung maliit yung bilang ay pinaglilingkuran yung malaki yung bilang. So here is his number 8. Andito po si number 8. He's 7.5. Andito po si 7.5. So always 7.5 serve the number 8 Si 7.5 po, lagi niya pong pinaglilingkuran si number 8. because he's bigger. Dahil mas malaki siya. He washes all the clothes and always serve. Naglalaba siya at lagi po siya naglilingkod. But one day, the 7.5 doesn't serve the number 8. Ngunit isang araw, si 7.5, hindi niya na pinaglilingkuran si number 8. So number 8 asked, why you don't serve me? Kaya tinanong ni number 8, bakit di mo ako pinaglilingkuran? He said, I removed the dot. Sabi niya, tinanggal ko yung tuldok. Tanggal. Tanggalin. Then what's the number? Ngayon na ni number niya, 75. You serve me. ikaw naman yung maglingkod sa akin. So when we go to heaven, everything will be totally changing. Pag pumunta na po tayo sa langit, lahat po ng bagay ay labis na bababago. So, when we get salvation, don't misunderstand. The people, some brothers and sisters misunderstand. I get salvation, then why
I have the many sufferings? Maraming kapatid po yung mali yung pagkaunawa. Sinasabi nila na naligtas naman ako pero bakit marami pa rin kahirapan? Bible clearly says, even though we get salvation, we still have a suffering. Malinaw na sinabi po ng Biblia na kahit tayo naligtas na, meron pa rin pong kahirapan. But before getting salvation, our suffering was the suffering as a sinner. Ngunit nung bago po tayo maligtas, yung ating kahirapan ay kahirapan bilang makasalanan. But after we get salvation, we can join the suffering with God. Ngunit pagkatapos ng kaligtasan, maaari po tayo makibahagi sa kahirapan ng Diyos. That's why our suffering is worthy and so precious. Kaya nga po yung ating kahirapan ay napakamahalaga. Now, let's look at the 1 Peter chapter 2, verse 21. Tingnan po natin sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 21. 1 Peter chapter 2, verse 21. Unang Pedro po, Kapitulo 2, versikulo 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Here is the reason why God saved us. Narito po yung dahilan kung bakit po tayo iniligtas ng Diyos. God wants us to follow His steps. Gusto po ng Diyos na ating pong sundan yung kanyang mga yapak. His step is the way of suffering. Yung yapak po ni Jesus ay yung daan patungo sa kahirapan. Jesus suffered a lot to save the people. Si Jesus po, labis po siya nagdusa para iligtas yung napakaraming tao. Some brothers and sisters expect that without suffering, any sacrifice, they want to evangelize all the people. Yung ibang brothers and sisters, gusto nila na walang paghihirap at sakripisyo, gusto nila mag-evangelize. It never happened. Hindi po yun nangyayari. If you want to save the more losers, you have to determine your heart to suffer more. Kung gusto mo po na magligtas ng maraming kaluluwa, dapat po ipasya sa iyong puso na magdusa pa. If you want to be used by God more, you have to be ready to suffer more. Kung gusto mong gamitin ng Diyos ng higit, dapat maging handa ka na magdusa. Lord, I want to be used by you. Panginoon, gusto ko pong magamit mo. Please give me your task and give me your work. Pakiusap, bigyan mo sa akin yung mga task, ganun din yung mga gawain mo. In another words, please give me the suffering. Sa madaling salita po, pakiusap po, bigyan mo ako ng kahirapan. Please give me the more suffering. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng higit pang kahirapan. It's the same meaning. Pareho pong Without pagkakahulugan. suffering, we cannot grow up. We cannot bear the fruits. Kung wala po yung kahirapan, hindi po tayo lalago, hindi rin tayo magbubunga. So God, the reason why God called us is because God wants us to follow these steps. Yung dahilan po kung bakit po tayo tinawag ng Diyos, dahil gusto niya po na sundin natin yung kanyang mga yapak. I don't want to suffer. It means I don't want to follow God. Ayokong magdusa, ibig sabihin, ayokong sumunod sa Diyos. I don't want to suffer. It means I don't want to save any lost souls. Ayokong magdusa, ibig sabihin, ayokong magligtas ng mga kaluluwa. That's why we have to ready to suffer for the Lord. Kaya nga dapat tayong maging handa na magdusa para sa Panginoon. Let's look at the chapter 4. Tingnan po natin sa unang Pedro, Kapitulo 4, Chapter 4, verse 13. versikulo 13 po. The verse 12 first. Verse 12 po muna. Would you read? Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Yes. The Bible says our suffering, our trial is not strange. Sinasabi po ng Biblia na yung ating kahirapan ay hindi po katakataka. As a Christian, all the Christians should have the trials. Bilang Kristiyano, dapat lahat ng Kristiyano ay merong kahirapan. Oh, Pastor, I got salvation but I don't have any trial. Pastor, naligtas ako pero wala po akong kahirapan. Then there are some possibility. One possibility is you are not saved. Meron po yung dalawang posibilidad. Una po, baka hindi ka paligtas. Another possibility is you don't join the work of God. Pangalawa po, hindi ka nakikibahagi sa gawain ng You Diyos. always avoid Lagi the mong chance to be used by God. Lagi mong iniiwasan yung pagkakataon na magamit ng Diyos. If we live the normal Christian life, Kung mabubuhay po, we have many trials. kung mamumuhay po tayo ng normal na buhay Kristiyano, napakarami po nating kahirapan. It's not strange. Hindi po yun katakataka. The verse 13, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. The Bible says, when we have the suffering, Bible says, rejoice. Rejoice.
Sinasabi po ng Biblia na kung meron po tayong pagdurusa, kayo'y magalak. For example, somebody slapped your face, Halimbawa po, meron pong nanampal sa inyo. then said, rejoice. Ngayon sabi ng Biblia, magalak ka. Are you happy? Magiging masaya ka ba? Somebody, May sumampal po sa'yo? oh, I'm happy. Masaya ako. Then other people say, are you crazy? Ngayon, sasabihin ng ibang tao, Why baliw ka are you ba? happy? Ba't masaya ka pa? But somebody says, if somebody slap your face, I'll give you the 100,000 pesos. Ngunit kapag may nagsabi naman, kapag sinampal kita, bibigyan kita ng 100,000 pesos. But nobody slapped your face. Ngunit walang sumasampal sa'yo. Oh. Then somebody slap. At meron pong sumampal sa'yo. Then he will say, thank you. Thank you. I'm Sasabihin gonna niya, receive the 100,000 pesos. salamat dahil makakatanggap ako ng 100,000 pesos. Then he cannot understand, right? At ngayon, maintindihan Other niya. people cannot understand. Yung ibang tao, maintindihan nila. So God says, if you have a suffering, you have a glory. Kaya sabi ng Diyos, kung meron kang kahirapan, meron kang kaluwalhatian. That's why we can rejoice when we have a suffering. Kaya nga po, kaya nating magalak sa kalagitnaan ng kahirapan. Unsaved people in the world cannot understand why the Christians are happy in the suffering. Yung mga hindi ligtas na tao sa mundong ito, hindi po nila mauunawaan bakit yung mga Kristiyano ay masaya sa kahirapan. But we rejoice in the suffering because we believe this verse. Ngunit tayo nagagalak sa kahirapan dahil nananampalataya tayo sa Biblia, sa bersikulo na to. So the verse 16, Verse 16 po, the verse 19, verse 19 po. right? Sorry, verse, chapter 3, 1 Peter chapter 3 verse 17. 1 Peter po, chapter 3, verse 17. Sorry Let's po. read it together. 3, 2, 1. Sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung iyon ay kalooban ng Diyos kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. So anyway, in our life is full of sufferings. Gayunpaman, yung ating buhay ay puno po ng pagdurusa. Then, it's much better to suffer for God rather than just having the suffering in the life. Kung ganun, kung may pagdurusa pala, mas mabuti pa na magdusa para sa Diyos kaysa magdusa ng normal na buhay. When we commit a sin, when we follow the evil way, God will give us the suffering. Kapag gumawa tayo ng kasalanan at sinunod yung daan ng kasamaan, bibigyan po tayo ng Diyos ng kahirapan To return to the right way. upang makabalik po tayo sa tamang daan. But instead of this kind of suffering, what if we suffer for the glory of God? Ngunit imbis na piliin yung ganitong kahirapan, bakit hindi po tayo magdusa para sa kaluwalhatian ng Diyos? So even though here are two men, he just was slapped on the face, Meron po ditong dalawang lalaki, yung isa po ay sinampal sa muka, and he received the promise when he was slapped, ngunit he yung, will receive the big amount of money. ngunit yung isa naman, nakatanggap siya ng pangako na kapag sinampal siya, makakatanggap siya ng malaking halaga na pera. Then if they are supposed to be hit anyway, this case is much better. Kung pareho naman pala silang sasampalin, yung isa yung mas mabuti. So our life anyway is full of sufferings. Kaya nga yung buhay natin, gayon pa man, ay puno na ng kahirapan. Then what if our suffering is the suffering for the Lord and receive the eternal reward? What a better. Ngunit kung paano naman kaya kung yung kahirapan natin ay para sa kahirapan ng Diyos at makakatanggap tayo ng gantimpala, ano yung mas mabuti? The 1 Peter chapter 5 verse 10. 1 Peter po, chapter 5, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, ay siya rin magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. The Bible says our suffering is a while. Sabi po ng Biblia na yung pagdurusa natin ay sandaling panahon lang. And our glory is eternal. At yung ating kaluwalhatian ay magpasawalang hanggan. You know pension? Pension? Alam niyo po yung pension? Pension? Oh.
So if you have a pension, until you die, you will receive the pension every month. Kaya kung nakakatanggap ka po ng pensyon hanggang sa mamatay ka, makakatanggap ka ng pensyon kada buwan. So that's why in the company, they have to work for a long time in order to receive the pension. Kaya nga sa company, kailangan nila magtrabaho ng napakahabang panahon upang makatanggap ng pensyon. But what if the one company hire you, and if you work the 1 month, since 1 month, you will receive the pension every month, 500,000. Pero paano kaya kung sa isang company, kinuha ka nila at sinabi na kapag nakapagtrabaho ka ng isang buwan, makakatanggap ka ng pensyon na 500,000 kada buwan. Do you want to work? Gusto niyo bang magtrabaho? Yes, even though it's a hard work, give me a task. Opo, kahit mahirap yon, magtatrabaho tayo. I'm ready. Handa ako. Because if you endure 1 month, you can receive this pension until you die. Dahil kung mapagtitiisan mo yung isang buwan, makakatanggap ka ng ganitong kahalagang pensyon hanggang mamatay ka. Our life is like a 1 month or less than 1 day. Yung buhay po natin ay gaya ng isang buwan o hindi pa aabot na isang araw. When we compare our life with the eternity. Lalo kung ikukumpara natin yung ating buhay sa walang hanggan. Somebody explained the eternity like this. May nagpaliwanag po ng walang hanggan na gaya nito. Here is earth and here is the moon. Nandito po yung mundo at nandito po yung buwan. What's this? Ano po ito? The bird, the sparrow. Yung maliit pong ibon, Sparrow? maya, uwak. Mayak. Mayak. Maya po. Maya. Maya. So, eternity is like this. Yung walang hanggan po ay gaya nito. Here, on the beach, he pick up 1 grain of the sand. Sa isang beach po, kanya pong kinukuha yung isang pirasong buhangin. And she fly up to the moon. At lilipad siya hanggang sa buwan. And she drop the 1 grain of the sand on the moon. At kanyang bibitawan yung isang butil ng buhangin sa buwan. And she return At babalik ulit siya to the earth sa mundo and pick up 1 again. at kukunin ulit yung isang butil. And carry to the moon again. At dadalhin ulit sa buwan. So, like this, she carried all the sand to the moon. Kaya nito, kanya pong kinuha lahat ng buhangin patungo sa buwan. How many years does it take? Ilang taon kaya to? That time is just a one flash moment when we compare with eternity. Yung panahon po na yun ay gaya ng isang sandaling panahon lamang kapag kinumpara natin sa walang hanggan. Eternity is forever. Yung walang hanggan po ay walang hanggan. That's why our life is like a one moment. Kaya nga po yung buhay natin ay gaya ng isang saglit lamang. Less than 1 month, less than 1 day. Higit pa sa labis pa sa isang buwan at hindi pa aabot ng isang araw. That's why Bible says we cannot compare our suffering for a moment, for a while, with the eternal glory. Kaya nga po sabi ng Biblia na hindi natin may kukumpara yung sandali ang panahon na kahirapan natin sa walang hanggang kaluwalhatian na matatanggap natin. Let's go back to Romans chapter 8, Balikan po natin sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, verse 18. versikulo 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Yes. In the present time, we have a suffering. Sa panahon po natin, meron po tayong kahirapan. But these sufferings are not worthy to be compared with the glory because that glory is eternal. Ngunit yung kasalukuyang kahirapan po natin ay hindi po karapat dapat ihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin dahil yung kaluwalhatiang ito ay walang hanggan. In America, there is the one billionaire. His name is Brian Jones. Sa Amerika po, meron po isang billionaire, si Brian Jones. When he sold his company, he received a lot of money. Nung binenta niya po yung kanyang kumpanya, nakatanggap po siya ng napakalaking halagang pera. So, he worried his health. Ngunit nag-aalala siya sa kanyang kalusugan. So, every year, he spent $2,000
the 113 million peso. Kaya nga po, kada 2 taon, gumagastos po siya ng 113 billion na peso. Oh, I cannot imagine how much big that money. Hindi ko po But maisip kung gaano kalaki yun. every day, his trainers and the doctors check his health. Ngunit araw-araw po, yung kanyang mga trainer, yung kanyang mga doktor, lagi pong sinusuri yung kalusugan niya. Then once a month, he checked the MRI and blood test Kaya nga po, isang beses sa isang buwan, tine-check po yung MRI niya, yung blood to test. protect the skin. He used the 7 kinds of the creams. At para maprotektahan yung kanyang balat, kanya pong ginagamit yung 7 uri ng cream. But even though he invested this big amount of money, one day he gonna die. Ngunit kahit ganito yung ginagastos niyang kalaking pera, isang araw mamamatay pa rin What siya. if he doesn't get salvation and goes to hell? What is his caring for skin? Paano kaya kung hindi siya maligtas, ay paano kung mamatay siya at hindi maligtas at mapunta sa impyerno, anong silbi nung kanyang pag-aalaga sa kanyang balat? His skin will be burned in the eternal fire. Yung kanyang balat ay susunugin sa walang hanggang apoy sa impyerno. So what is that? Kaya, To care for this temporary world. kaya nga po, ano yung halaga ng pag-aalaga natin sa panandaliang mundong to? So even though we suffer for a while in this world, going to heaven and receiving the eternal reward is much, much better. We cannot compare. Kaya nga po kahit magdusa tayo ng sandaling panahon po dito sa mundo, yung pagpunta po natin sa langit at pagtanggap ng walang hanggang kaluwalhatian ay mas mahalaga po at hindi po yun maikukumpara. So the reward in heaven is eternal, Kaya nga yung ating pong matatanggap na gantimpala sa langit ay walang hanggan. and our reward is much greater than the suffering in this world. At yung ating gantimpala na yon ay mas mahigit pa sa kahirapan natin dito sa mundo. Let's look at the 2 Corinthians. Tignan po natin sa 2 Korinto, 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Kapitulo 4 po, versikulo 17. 17 and 18. Verse 17 hanggang 18 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapagit para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. The Bible says, our affliction is light. Sinasabi po ng Biblia na yung ating kahirapan ay magaan. Not only is for a moment, but is also light. Hindi lamang po panandalian, kundi magaan. And our eternal glory is not only is eternal, but also it's heavy. Ngunit yung ating pong kaluwalhatian ay hindi lamang po walang hanggan, kundi hindi rin masukat. More exceeding and eternal weight of the glory. Walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. So, even though we receive the eternal glory, if that is just like a ding-dong, Kaya nga po kahit makatanggap tayo ng walang hanggang kaluwalhatian, ngunit kung gaya lang ito ng dingdong, every day, forever, we receive the only ding-dong. kaya araw-araw ng walang hanggan, tatanggap lang tayo ng dingdong. You know ding-dong? Alam niyo ba yung dingdong? Why you look like ding-dong every day? Then we are not happy that much. Kaya nga po hindi tayo magiging masaya. But our glory, God promised, it's so much exceeding and precious. Ngunit nangako po yung Diyos na ito ay hindi masukat at gayon din na walang hanggang kaluwalhatian. When we are child, the toy is everything, very important. Nung mga bata pa lamang po tayo, yung mga laruan po ay napakahalaga. I remember my son, when he was a baby, he played the Lego blocks. Naalala ko yung anak ko nung siya bata pa, naglalaro siya ng Lego blocks. Then he lost the one block. Ngayon, nawala po yung isang block. Then he cried a lot. Kaya labis po siyang umiyak. My toy, my Lego. Yung laruan ko, yung Lego ko. But when he grew up, he doesn't want to play with the Lego. Ngunit nung lumaki na siya, ayaw na niya maglaro ng Lego. When we are young in our Christian life,
we feel like something in this world is everything to us. Nung tayo mga bata pa sa ating buhay Kristiyano, yung pakiramdam natin na yung bagay dito sa mundo ay napakahalaga. But when we grow up spiritually, everything in this world, we know that that is nothing. Ngunit habang lumalago po tayo spiritually, nalalaman natin na yung lahat ng bagay dito sa mundo ay walang kabuluhan. We are expecting the more eternal reward which comes from God. Higit po nating ninanais yung walang hanggang gantimpala na nanggagaling sa Diyos. When we go high with the airplane, everything is getting smaller and smaller. Kapag po umangat tayo gamit yung airplane, lahat po ng bagay ay paliit ng paliit. When we expect the eternal glory in heaven more and more, the things in this world looks like small things. Kaya nga po kapag ninais natin yung walang hanggang kaluwalhatian ng higit pa, lahat ng bagay dito sa mundo ay liliit na ng liliit. You know the way in heaven is made of which? Alam niyo po ba kung ano po kung saan ginawa yung daanan po sa langit? What made the way in the heaven? Anong gawa po yung daanan po natin sa langit? Pure gold, pure gold. Purong ginto. So if you bring the gold when you go to heaven, the angels will say, "Why did you bring the stone?" Kaya kapag dinala mo yung ginto sa langit, sasabihin ng anghel, bakit ka nagdala ng bato? But you carried the gold. It's my precious things. Ngunit dala-dala mo yung ginto, ito yung napakalaga kong gamit. All the way is pure gold. Ngunit lahat po ng daanan ay purong ginto. It's nothing in the heaven. Ito po yung walang kabuluhan sa langit. God already prepared the eternal and precious, exceedingly precious glory for us. Yung Diyos po, naghanda po siya ng walang hanggan at hindi masukat na kaluwalhatian sa langit. That's why Bible says we have to endure all our suffering because it's just a moment. Kaya nga po, sabi ng Biblia, dapat tayong magtiis sa ating mga kahirapan dahil ito'y panandalian lamang. What's the difference between majority and the immaturity? Ano po ba pinagkaiba ng maturity at immaturity? The immaturity person cannot endure, cannot wait for the reward in the future. Yung taong may sapat na gulang na, hindi na po siya makapagantay sa kanya pong gantimpala sa hinaharap. The children are not matured. Yung mga bata po ay hindi pa sapat na gulang. That's why they cannot wait. Kaya nga hindi sila makapagantay. I want to eat now. Gusto kong kumain ngayon. I want to have it now. Gusto ko yan ngayon. I want to do it now. Gusto ko tong gawin ngayon. If they are controlled, they cried. Kapag pinipigilan sila, sila umiiyak. They feel like they die now. Pakiramdam nila na mamamatay na sila. Gusto ka. Agad. 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 But the matured adult can wait for a long time for coming reward. Ngunit yung may taong may sapat na gulang na, kaya niya pong mag-antay para po sa kahit na mahabang panahon para sa gantimpala. Some brothers and sisters cannot wait the God's moment to get married. Yung mga brothers and sisters, hindi sila makapag-antay sa panahon ng Diyos para ikasal. The sister will get married? Why not me? Yung sister na yun, ikakasal na. Bakit hindi ako? The brother will get married? Then I have nobody? Yung brother na yan, ikakasal na. Ay, ngayon wala na ako. I cannot wait. Hindi na ako makapag-antay. I have to find my partner. Kailangan ko na mahanap yung partner ko. There is no partner in the church. Walang partner sa church. Where is my partner? My co-worker loves me. Asan yung partner ko? Yung manggagawa ko, Even mahal though ako. he is not saved, maybe. Yes, I don't care. Kahit hindi siya ligtas, wala akong paki. I want to get married. Gusto ko ikasal sa kanya. He cannot wait Hindi po siya makapag-antay. because he doesn't look at the eternal reward. Dahil hindi siya nakatingin sa walang hanggang gantimpala. If our Christian life is not matured, we cannot wait even for a month, even for a year. Kung ang ating buhay Kristiyano ay hindi pa mature, hindi po tayo makakapag-intay sa isang buwan, sa isang taon. That's why their Christian life is getting decreased and getting worse and worse. Kaya nga yung kanilang buhay Kristiyano ay pababa ng pababa, gayon din na palala ng palala. God says, wait. Sinasabi ng Diyos na mag-antay ka. I already prepared the eternal glory. Inihanda ko na yung walang hanggang kaluwalhatian para sa'yo. I have to earn the money. Kailangan kong kumita. If I don't get this job,
I think I cannot survive. Kapag hindi ko nakuha yung trabaho na to, tingin ko hindi na ako mabubuhay. But that job is in abroad. Pero yung trabaho na yun, nasa ibang If bansa. I get this job, I depart from the church. Kapag nakuha ko yung trabaho na to, aalis ako ng church. If we are not matured enough, we cannot wait. Kaya kung hindi pa tayo mature, hindi tayo I makapag-antay. have to go. Kailangan ko pumunta. Otherwise, I'm gonna die. Kung hindi, mamamatay ako. But God prepared the more blessing. Ngunit inihanda po ng Diyos yung higit pang biyaya. Wait. Mag-antay ka. So, if we expect God's glory, God's reward, we can wait. Kaya nga po, kung inaasam po natin yung kaluwalhatian ng Diyos, yung gantimpalan ng Diyos, makakapag-antay tayo. And let's go back to Romans chapter 8. Balikan po natin yung Roma, Kapitulo 8. And another reason why we can endure all our suffering is because the Bible says our body will transform to the spiritual body. At yung isa pa pong dahilan kung bakit po kaya natin mapagtagumpayan yung mga kahirapan, yung ating pong katawan ay mababago po sa spiritual na katawan. The verse 23, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At hindi lamang sang nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masiding paghihintay ng pagkukupkop ang pagtubos sa ating katawan. The Bible says all the creatures will be transformed newly when the millennium kingdom comes. Sinasabi po ng Biblia na lahat po ng Kristiyano ay mababago kapag po dumating na yung Millennium Kingdom. Like this, when Jesus comes again, all our body will transform to the spiritual body. Gaya nito, kapag po dumating na si Jesucristo ulit, yung ating pong katawan ay mababago sa bagong katawan. That's why Bible says, even though you have trials in this world, wait, then everything will be changed. Kaya nga po sabi ng Biblia, kahit meron mang kahirapan sa mundong to, mag-antay ka lang at lahat ng bagay ay mababago. The verse 25, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit kung umaasa tayo sa hindi nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. We eagerly wait for it with the perseverance. Inihintay natin itong may pagtitiis. So, even though we have a sickness, even though we have financial difficulties and family problem, when our body will transform to the spiritual body, all suffering will be gone. Kaya nga po, kahit meron po tayong sakit, meron po tayong problema sa pera, problema sa pamilya, kapag po yung katawan natin ay nabago na, lahat ng bagay ay baliwala na lang. We have a deaf brethren. Meron po tayong mga kapatid na deaf. But when their body transformed to the spiritual body, they will share their testimony with their mouth. Ngunit kapag po nabago yung kanilang katawan sa spiritual na katawan, makakapagbahagi sila ng kanilang patotoo gamit ang kanilang bibig. Even though our body is something uncomfortable, when we stand before God, we will transform to the spiritual body, perfect body. Kaya nga kahit kung meron man pong hindi maganda sa ating katawan, kapag po nabago na po tayo sa spiritual na katawan, mababago po tayo sa isang perpektong katawan. Do you know Helen Keller? Alam niyo po ba yung Helen Keller? Helen Keller? She couldn't talk and she couldn't see. Si Helen Keller po, hindi po siya makapagsalita at makakita. She was mute and blind. Siya po'y pipe at bulag. But the teacher Sullivan taught her how to read the letter, the language. Ngunit meron po siya isang guro na tinuruan siya kung paano po magbasa ng lengguwahe. So she studied and finally she learned the 5 languages. Nag-aral po siya na nag-aral at sa kauli-ulihan natuto po siya ng 5 lengguwahe. And she graduated the Cambridge University and the Harvard University. At siya po'y nakagraduate sa Cambridge University, ganun din sa Harvard University. And she became the writer and she did the social activity. At siya po'y naging writer at gumagawa po siya ng marami pong social activity. Then she wrote the essay, The 3 Days to See. At gumawa po siya ng isang essay, yung 3 araw para makita. The content is, if God allow me to see the things for 3 days, Yung nilalaman po nun, na kapag pinahintulutan siya ng Diyos na makakita sa loob ng 3 araw. then she said, in the first day, I want to see my teacher Sullivan. Sabi niya na sa unang araw, gusto kong makita yung aking teacher na si Sullivan. I want to see all my lovers. Gusto kong makita yung lahat ng aking minamahal. And in the second day, I want to
wake up early and wants to see the sunrise. At sa ikalawang araw, gusto kong bumangon ng maaga at pagmasdan yung pag-angat ng araw. And in the evening, I want to see the sunset and the many stars. At sa gabi, gusto kong makita yung paglubog ng araw at yung marami pang bituin. In the third day, I want to see the streets and the people walking on the street. At sa ikatlong araw, gusto kong makita yung daanan at yung mga taong naglalakad sa daan. And in the lunch, I want to see the movie. At sa tanghali, gusto kong manood. In the evening, I want to see the neon sign and the show window, At sa the malls. At sa gabi naman, gusto kong tumingin sa mga mall. And then, when I come back home, I want to pray to God. I want to give the thanks to God, which that who allows me to open my eyes for 3 days. At sa kinagabihan, gusto kong manalangin at pasalamatan yung Diyos na pinahintulutan ng kumakita sa loob ng 3 araw. So, some people have the many difficulties in their body. Kaya yung ibang tao, marami po silang kahirapan sa kanilang katawan. But when our body, if we really get salvation, our body will transform to the spiritual body, then we will praise the Lord. Ngunit kung tunay tayong naligtas, yung ating katawan ay mababago sa espiritual na katawan at pagkatapos nun, ating luluwalhatiin yung Diyos. So, Apostle Paul says, as children of God, we have a suffering. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo na bilang mga anak ng Diyos, meron tayong kahirapan. But suffering is not bad things. Ngunit yung kahirapan po, hindi po yung pangit na It's bagay. blessing. Ito po'y pagpapala. Because through the suffering, we receive the eternal glory. Dahil sa pamagitan po ng kahirapan, makakatanggap po tayo ng walang hanggang kaluwalhatian. And our body will transform to the spiritual body. Everything will be changing. At kapag yung ating katawan ay nabago na sa spiritual na katawan, lahat ng bagay ay mababago. And also, when we have the suffering, the Holy Spirit helps us. Gayun din, kung meron po tayong kahirapan, yung banal na spirito ay tumutulong sa atin. The chapter 8, Romans chapter 8, verse 26. Roma po, Kapitulo 8, versikulo 26. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. At gayon din naman, ang spirito ay tumutulong sa ating kahinaan. We are weak. Tayo po'y mahina. Even our body is weak. Kahit po yung katawan natin ay mahina. Our heart is weak. Yung ating puso ay mahina. That's why we are stumble because of the temptation of Satan. Kaya nga po natitisod tayo dahil sa mga pakana ng diablo. God already know our weaknesses. Alam na po ng Diyos yung ating kahinaan. That's why Holy Spirit in us always pray for us. Kaya nga po yung banal na spirito na nasa atin ay lagi po tayong pinapanalangin. The verse 26, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan ng mga daing na hindi may pahayag. Yes. Even sometimes, we don't know what's the problem in our Christian life. Minsan, hindi natin alam kung ano yung problema sa ating buhay Kristiyano. We are not happy anymore to join the fellowship. Hindi na tayo masaya na makibahagi sa fellowship. We cannot control our sinful nature. Hindi natin makontrol yung ating likas na Sometimes we are pagkamakasalanan. so disappointed and depressed in our Christian life. Minsan, labis tayo nadidismaya at nanlulumo sa ating buhay We don't Kristiyano. know how to start again. Hindi na natin alam kung paano magsisimula ulit. We don't know how to pray. Hindi natin alam kung paano mananalangin. The Bible says, even in that time, Holy Spirit in us, pray for us. At sinasabi po ng Biblia, kahit sa panahon na yon, yung banal na spirito ay pinapanalangin tayo. Lord, this brother, this sister has this difficulty. Panginoon, itong brother na to, itong sister na to, meron siyang kahirapan. Please give him the wisdom. Give him the courage. Pakiusap, bigyan mo siya ng karunungan, bigyan mo po siya ng kalakasan. Even though we are weak, the Holy Spirit always helps us. Kaya kahit mahina tayo, yung banal na spirito ay pinapanalangin tayo. That's why the Bible says, wait. Kaya nga sabi ng Biblia, mag-antay ka. Then the verse 28, Sa verse 28 po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. So, it seems like we just see all the suffering in front of our eyes. Ito'y gaya na nakikita lang natin yung lahat ng kahirapan sa ating paningin. We have to know, Holy Spirit can connect all our suffering to achieve His will. Ngunit dapat po natin maunawaan na
kaya pong ikonekta ng lahat ng banal na spirito yung ating kahirapan upang may isagawa yung kalooban ng Diyos. It's called the God's providence. Ito po yung tinatawag na God's providence. Providence. Not province, Hindi po probinsya, providence. It providence po. means, even though we don't understand why it's happening, God used these all the happenings to achieve His will. Ibig sabihin po nito na kahit hindi po natin maintindihan yung lahat na nangyayari, gagamitin ng Diyos yung lahat ng nangyayaring ito para maisagawa yung kalooban niya. Whether it is good or bad, God can use everything, and finally, He achieved His will. Ito may mabuti o masama, kayang gamitin ng Diyos lahat ng bagay na to at sa kaulihan may sasagawa yung kalooban ng That's Diyos. why even though we think it's bad things, don't judge it easily. Kaya nga kahit iniisip natin na ito'y masamang bagay, huwag natin husgahan agad. As long as we are in the church and Holy Spirit guides us, He can use these all the bad things to achieve His will. Kaya nga hanggat nandito tayo sa church, hanggang ginagabayan tayo ng Banal na Espiritu, lahat ng bagay na to ay gagamitin ng Banal na Espiritu upang may sagawa yung kalooban ng Diyos. There are a very nice story. Meron pong isang napakagandang kwento. What's this? Ano po to? Oh, horse. Kabayo po. Horse. There is the one old man, Meron po isang matanda and his horse ran away from the house. at yung kabayo po niya ay tumakbo mula sa kanilang tahanan. So other people feel pity him. You had a great loss. Kaya yung ibang tao naawa sa kanya, kawawa ka naman. But he said, we don't know what will happen. Ngunit sabi niya, hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Then after some days, this horse brought to the many horses. At pagkalipas ng ilang araw, yung kabayo niya ay nagbitbit ng marami pang kabayo. So he became rich. Kaya naging mayaman siya. So other people said, you are blessed. Kaya sinasabi ng ibang tao, ay, pinagpala ka. But he said, we don't know what will happen. Ngunit sabi niya, hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Then his son ride the one horse and fall down, and his leg was broken. At yung anak niya lalaki ay sumakay sa kabayo at nalaglag at nabali po yung kanyang binti. So this blessing becomes curse. Kaya yung pagpapala ay naging sumpa. But he said, let's see what will happen. Ngunit sabi niya, tingnan natin kung ano yung mangyayari. Then later, the war starts. At pagkatapos, nagsimula po yung gera. So the government collect all the men to join the war. Kaya yung gobyerno kinolekta lahat ng lalaki para makibahagi sa gera. But his son's leg was broken, so he didn't join. Ngunit dahil nasira po yung, nabali po yung paa ng kanyang anak, hindi po siya makabahagi. So he survived. Kaya nakaligtas po siya. So it means blessing looks like the curse. We cannot judge easily blessing and curse. Ibig sabihin po, hindi po dapat natin agad husgahan kung ito'y pagpapala o sumpa. It looks like so many curses and the bad things happen, but God can collect everything, and finally, God can make a one puzzle. Kahit mukha po itong isang napakaraming sumpa at maraming masasamang bagay, kaya pong kolektahin ng Diyos yung lahat ng bagay na to at kaya niya pong gawin gaya ng puzzle. That's the providence of God. Ayun po yung providence ng Diyos o yung patnubay ng Diyos. So, when we see a part of the God's plan, we cannot understand why it happens. Kaya nga po, kapag nakita lamang po natin yung katiting na parte ng kalooban ng Diyos, hindi po agad natin maintindihan kung bakit ito nangyari. But when we wait and join the work of God, even though it's a suffering, after many years later, we can understand, God used these all things. Kaya nga po, kung makakapag-antay tayo at makakapagbahagi sa kahirapan, sa paglipas ng mahabang panahon, maintindihan natin na ito yung hinihanda ng Diyos, magiging masaya tayo. And most important part is the Romans chapter 8 from verse 31 to 39. At yung isang mahalaga pa pong bagay ay yung sa Roma Kapitulo 8, versikulo 31 hanggang 39. Even though we have many suffering, we can overcome because of this love. Kahit po meron po tayong kahirapan, kaya po natin ito mapagtagumpayan dahil sa pag-ibig na to. So, I like to, even though it's a little bit long, I like to read all together, alternately with Brother Ian. Kahit mahaba po, basahin po natin. 31 to 39. 31 hanggang 39, verse 31.
Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapigatian? O ang pag-uusig? O ang taggutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umiibig. Ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So who shall separate us from the love of Christ? Kaya sino po yung makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Because of this love, we can overcome all the sufferings. Dahil po sa pag-ibig na to, kaya po natin mapagtagumpayan lahat ng kahirapan. Not difficult, not hardly. Nang madali lamang po. Even though we have many sufferings, it's not hard if we have the enough love of God. Kaya nga po kahit meron po tayong kahirapan, hindi po ito magiging mahirap kung meron po tayong sapat na pag-ibig ng Diyos. The verse 37, yet in all these things we are more than the conquerors through Him who loved us. More than the conquerors. Sa verse 37, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamagitan niya na sa atin ay umibig, higit pa sa mga nagtatagumpay. Love of God can make us more than enough to overcome all trials. Yung pag-ibig ng Diyos, kaya po tayong gawing higit pa para mapagtagumpayan lahat ng kahirapan. Because of this love, all the born-again Christians are willing to sacrifice even their life. Kaya nga po, dahil sa pag-ibig na to, lahat ng born-again Christian, kayang isakripisyo ang lahat, kahit ang buhay nila. Because of this love, we can forgive each other. Dahil sa pag-ibig na to, kaya nating patawarin yung isa't isa. Because of this love, even though we have many trials, we cannot stop preaching the gospel. At dahil sa pag-ibig na to, kahit na meron po tayong maraming kahirapan, hindi po tayo natitigil na ibahagi yung ebanghelyo. So today, we studied the Romans chapter 8. Kaya ngayon po, pinag-aralan po natin yung Roma Kapitulo 8. We cannot live for God by our own strength. Hindi po tayo makakapamuhay para sa kalooban ng Diyos gamit yung sarili nating lakas. That's why God provide us the spiritual strength in the church. Kaya nga po yung Diyos, ibinibigay niya po yung spiritual na kalakasan sa church. And when we get salvation, we become the children of God. At nung tayo po yung naligtas na, tayo po yung naging anak ng Diyos. As a children of God, we have to join the suffering with God. Bilang anak ng Diyos, dapat po tayo makibahagi sa kahirapan ng Diyos. But it's good things because the reward about our suffering is eternal and exceedingly greater. Ito yung mabuti dahil yung ating meron pong gantimpala sa kahirapan na matatanggap natin at ito pong kaluwalhatian na matatanggap natin ay hindi masukat at walang hanggan. And even our body will be transformed to the spiritual body. At maging ang ating katawan ay mababago sa spiritual na katawan. And Holy Spirit prays for us and helps us. At yung banal na spirito ay pinapanalangin tayo at tinutulungan tayo. And also, because of this love of God, we can overcome these all sufferings. Gayun din, dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya po natin mapagtagumpayan lahat ng kahirapan. So, not to make the love of God cold, we should be very careful. Kaya nga, upang hindi manlamig yung pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat po tayo mag-ingat. Tama po ba? Opo. Please look at each other and say, mahal kita. Tingnan niyo po yung isa't isa, sabihin niyo po, mahal kita. Mahal kita. We have to love each other and we have to receive the love of God more and more. Dapat po nating ibigin yung isa't isa at dapat tayo makatanggap ng higit pang pag-ibig ng Diyos. Tama po ba? Tama. Let's pray together. Manalangin po tayo.